Ang lakas mo naman kumain ng, ari ng baka. Naubos agad. Kalahati pa lang ako. Inasubukan lang talaga. Ako mas gusto ko yung balls. Ikaw mas gusto mo yung ari. At least, di ba, pwede tayo mag-share? Ma'am Karen, lumayo-layo ka ng konti, baka maputokan ka. Kasi, ma'am, ay, sige ako. Ay! Ngayong tag-ulan, paiinitin namin ang inyong tiyan at katawan sa mga kakaibang putahing aming ihahain. Ari ng kambing. Yes po. Ay, Diyos ko, bakit may tumatalsik? Mga pagkaing may pagka-iskandaloso mang pakinggan, May breast at saka balls Yes, ng ma'am. kambing. Yes po. Yan po yung bayag po niya. Dalawa po di po ba? Kahit po sa tao, dalawa naman eh. siguradong panalo naman sa linamnam. Mga kapuso, ready na ba kayong tikman ng kinilaw na suso at ari ng kambing? Ang sarap nung yung mismong balls, ang sarap. Ang humigop ng mainit na sabaw ng sinigang na gawa sa bat and balls. Ang sarap nito. Uy, panalo to. Makakasama rin natin ngayong gabi ang content creator na si Steven Bansil para magluto ng chicharong ari ng baka. Ang haba nito, Ma'am Kara. Ano ba yan? Ano daw to ari? Ay! Yes, Lord! Oh my God! Gawin lang ari daw to ng baka. Baka. Okay. Ganyang kahaba? Yes po. Angat mo pa, Ma'am Kara. Itong dalawa, nakikita mo naman. That is the balls. Ito na Chef Chris yung... This is the balls or yan the yung scrotum balls. yan. First time ko talagang kakain ng ari ng baka. Ang natry ko pa lang. Ibang animal. Mas masarap din daw ang kape kapag pinarteran ng pandedete. So, eto na nga mga kapuso, no? Titikman natin. Pandedede. Hindi ko lang kung matutuwa ako dito, no? Pati ang trending na burger susubukan ding gawin ni Steven. Sa mga malilikot ang isipan dyan, chill lang. Ayan, okay na po siya kasi galit na galit po kayo eh. Inisip ko kasi lahat ng mga kaaway ko sa buhay. Ayan, tingnan mo. Ayan. Actually, nakaka-high blood to. Ay, nakaka-high blood. Oo, pag hindi ka natirhan. Ang una nating lulutuin, chicharong ari ng baka. Yan ang aalamin ng content creator na si Steven Bansil. Sa social media, lahat tayo naaaliw sa kanyang alter ego na si Fedra. Ayan na. Alam mo ba kung ano to? Oh my God! Ano ba to? Ba't ang dami? Ano ba to? Ang haba nito, Ma'am Kara. Ano ba yan? Ano daw to, Ari? Ay! Ay, yes, Lord! Oh my God! Gawin lang, Ari daw to ng baka. Baka. Okay. Oo. Ganyang Diba, kahaba? Chef Chris? Yes po. Saan yung Ari? Saan yung... Yung hawak mo. Ito! Ito! Yes po. Yung mismong Ari. Oo nga, ang nipis niya. Pero angat mo ba, Ma'am Kara? Itong dalawa, nakikita mo naman. That is the Ano balls. to? Ito na Chef Chris yung... This is the balls or yan the yung scrotum balls. yan. Tapos, ano po yung malaking yan? Ito po. Yung iba mga ano na lang yan, mga fats na mga surrounded. fat. Pero hindi natin pwedeng kainin ito ng ganito. Kailangan iluto siya. Yes. At kapag niluto na po yung kari ng baka, magiging ganito siya. Liliit siya. Liliit siya. Ang laki nung niliit, no? Ang laki, di ba? Ang laki nung niliit Bakit niya. yung dalawa sila? O, ito rin yun. Pinutol lang po, then tinanggal na natin yung mga ibang ligaments dyan, tsaka yung mga ano. So, kapag pinakukuluan pala, lumiliit. Yes. Okay. Pag nainitan siya, lumiliit siya. Baliktad. Pag baliktad. Baliktad. oo. Kasi pag malamig, Doon lumiliit supposedly eh. oh! Nagsishrink siya eh. Teka, palamigin natin to. Lagyan natin sa freezer.
May freezer ba tayo dyan? Sige nga. Pero excited na ako, Ma'am Cara. Excited ka na Excited ba? na ako. Kainin to? Oo, kasi first time ko talagang kakain ng ari ng baka. Ang natry ko palang ano eh. Ibang animals. Sa pagluluto ng chicharong ari ng baka, para ka rin daw nagchichicharon ng balat ng baboy. Yun nga lang, dahil ari ng baka ang bida nating sahog, kinakailangan muna itong pakuluin para lumambot. So, buksan lang natin yung ating kalan. So, since deep fry siya, kailangan natin ng madaming oil. Pan. Ma'am Cara, lumayo ka ng konti, baka maputokan ka. Yes. Kasi, Ma'am, ay, sige. Okay, so, Ito na, ipiprito na. so balls first. Balls first. Balls first pala. Bakit ito malapit? Gaano yung katagal siya? Ang pag-fry sa kanya? Since naluto na rin naman siya, at ang purpose natin is just to crisp up yung exterior niya, mga 2 to 3 minutes lang. Yan, so hahanguin ko muna siya kasi para mas maging crispy siya, isa-second fry ko siya. Yung pala sikreto. Double frying. Double Yes. Pala. fry. Siguro kasi naging crispy na yung exterior niya. Oh. Pero mas lumaki na siya. Parang balot. Yes. Yan. Oo, galing. Oh! Yun pala yun. From afar, para siyang ano, lumpiang... Parang lumpiang Oh. Shanghai. lumpiang Parang Shanghai. Chinese kikiam. Ay, oo. Pagkatapos hanguin ang piniritong ari ng baka, saka ito titimplahan ng asin, paminta at iba pang pampalasa. Patok naman kaya sa panlasa ang chicharong ari ng baka? Magkakaalaman na mamaya! Kapag malamig ang panahon, marami sa atin ang hanap ang mga pagkaing nakapagpapainit ng katawan. Kadalasan, yung mga may mainit na sabaw. Pero dito sa Marikina, may dinara yung isang karinderya na naghahain ng putahing kapag natikman, siguradong mag-iinit daw ang iyong pakiramdam. Pero hindi ito sabaw kundi kinilaw. Ang sangkap talaga namang nakakaintriga. Nakatikim na ba kayo ng kinilaw na suso at ari ng kambing? Aba, ako hindi pa. Yung kinilaw na gagawin natin ay hindi seafood, kundi karne mismo. Kasama ko dito si Cristel at ibang level ng karne ang gagamitin natin. May breast at saka balls Yes, ng ma'am. kambing. Yes, po. Ayan po yung sinuso niya, malapit din po. Maliit lang. Maliliit lang po kasi po lalaki po 'yan eh. Kailangan po namin ng balls eh. Pero mostly po kapag ano may naman babae. po to? Yan po yung para pong tumbong ng kambing. Parang magkakalapit na Yes, lahat, po, ano? opo. Kasi po yun po yung malasa. Yun po yung nagpapalasa po dyan. Sa pagluluto ng kinilaw na suso at ari ng kambing, kinakailangan daw muna itong palambutin sa loob ng 7 minuto saka iihawin. Ito po, hiwain po natin para po makita natin yung balls. Ay, Diyos ko, bakit may tumatalsik? Water. Yan Ano po. po yan? Yan po yung bayag po niya. Dalawa po din po ba? Kahit po sa tao, dalawa naman eh. Kaya sa hayop, dalawa din po siya. Po. Bakit naman po yan ang naisip ninyong gawing kinilaw? Nakilala po ang Tita Au dahil po sa exotic food niya noon. Nag-start po siya ng bat and ball, tapos sinamahan po niya ng iba't ibang putahe na siya lang po yung meron. Ito po yung balls. Dahil po inihaw natin siya, biniyak po natin siya. Oo. Ito po yung isang balls. Ayan. Kasi ayan. Ayan po. Ayan po yung isang, ito yung isang balls. Okay. Ayan, yan po. Ayan. Yan po yung pinaka-balls niya. Tapos yung sinuso po niya ay, ano yung tawag? Liliit. Opo. So, maliliit po natin siyang gagayatin. Ayan. Ayun. Ayan, opo. Okay.
Yung pagkikilaw, ito ay isang proseso ng pagluluto na ginagawa na noon pa ng ating mga ninuno, even before the Spaniards came here. Ang ibig sabihin ng kilaw ay kainin ng hilaw. Oo, kainin siya ng hilaw. Pero in this case, dahil meat ang ginagamit natin, hindi naman pwedeng hilaw ito. Yes, ma'am. Pin-pressure cooker na natin at saka inihaw na natin siya. Ito yung ari nung Yung kambing. balls, opo. Para siyang atay. Medyo Para kung yung may- sa balot din. Yung sa balot na kulay Parang yung yellow. yung dilaw ng balot, ganun yung Apo. lasa niya. At saka parang yung texture niya parang atay, pero yung lasa niya parang yung dilaw ng balot. Pagkatapos nating ihawin ang suso at ari ng kambing, maaari na itong tadtarin at saka ihalo ang mga sangkap tulad ng sibuyas, luya, Tapos po, yung sili niya, depende po sa anghang na gusto. timplahan na rin ng asin at paminta. Usually kapag kinilaw, ang nilalagay talaga suka para yung acid ng suka ang magluluto doon sa hilaw na isda. Pero dahil ito, luto na yung karne, hindi na natin kailangan magsuka. Ang pampaasim na lang natin kalamansi. Hahaluin lang. Yes po. Ready to taste na po natin siya Ready ulit. to taste na ngayon ito. Oh, ang bilis-bilis. Tikman natin. Actually, masarap yung yung mismong ari ng kambing kasi ito siya medyo creamy siya at saka kalasa niya yung dilaw ng balot. Actually, pag kinain mo siya, hindi mo naiisipin na ari siya ng kambing eh. Pero ako ngayon, ang sarap nung yung mismong balls, ang sarap. Ayan parang yung texture niya, parang atay, pero yung lasa niya, parang balot. Hindi nga raw makukumpleto ang kinilaw na suso at ari ng kambing kung hindi mo ito papartneran ng kanilang binayong hipon. Sa unang tingin, aakalain mong taba ito ng talangka. Bukod sa kinilaw na ari ng kambing, may isa pang specialty si Ate Cristel at yun ay ang binayong hipon. 'Di ba? Yes, Ang lilit naman ng hipon na to. Actually, pag hilaw po yan, ma'am, binubusa po yan para maging luto na. Para pag binayo, magpipink na po siya or red. Kaya po medyo maalat siguro sa asin din Sa po. asin din. Depende din po yan Niluto sa na asin sa niya pagka asin. binubusa. Ibubusa muna ang hipon o iluluto ito sa kawali ng walang kahit na anong sahog. Kinakailangan daw itong gawin para masigurong tuyong-tuyo ang hipon na babayuhin. So magbabayo na tayo ngayon. Tama? Apo. Ilalagay ko lang po ito Apo, dito. lahat po. Apo. Tapos, Yan. Babayuhin niyo na po. ganun lang siya. Apo. Gano'n ka pino dapat? Ayan, okay na po siya kasi galit na galit po kayo eh. Inisip ko kasi lahat ng mga kaaway ko sa buhay. Ayan, Sila tingnan po, mo. yan. Okay na po yan. Naging face na sila, di ba? Talagang, yan. Pag meron po kayong sama ng loob, ayan, magbayo po kayo. Yan, bayuhin nyo ng ganyan. O, ayan, o. Di ba? O, ayan, o. Durog na lahat ng kalaban ko sa buhay. Okay. Parang Ayan. paste na yung dating niya. Opo. Tapos po, ilalagay na po natin yung gata sa kawali. Okay. Kukuluin po natin Grabe, siya. sobrang lapot ng gata na yan, ah. Kapag lumapot at kumulo na ang kakanggata, sunod na ilalagay ang binayong hipon. Parang kulay ng taba ng talangka. Okay na yan? Opo, okay na po siya. Halo-halo na lang tayo. Tapos po, antayin po natin umibabaw yung mantika. Ayan so po. hihintayin natin ngayon itong magmantika. Opo. Ganda na ng kulay. Parang itsurang taba ng talangka. Sa pagluluto nito, kailangan ng tiyaga sa paghahalo para daw hindi magkurta o magbuo-buo ang kakanggata. Paano natin malalaman kung okay na siya?
Pag po Alright. lumabas na po yung sarili niya mantika, po, Okay, maalat talaga siya. bonggang-bongga. Alright. Luto na. Parang isipin mo, taba ng talangka, no? Tikman ko muna siya without rice, ha? Ay, sarap. Maalat-alat na malinamnam. Bagay na bagay sa kanin. Ang sarap nito. Uy, panalo to. Lasang-lasa mo yung alat ng hipon, tapos yung linamnam ng gata, maalat-alat na manamis-namis na malinamnam. Ay, ang sarap! Panalo! Actually, mas masarap siya sa taba ng talangka. Promise, mapaparami ka ng kanin dito. Ang sarap naman ito. Panalong-panalo tong binayong hipon. Pampainit at pampagana, yan ang madalas na sinasabi ng mga mahilig sa soup number 5 na gawa sa ari ng baka. Pero ang soup number 5 na gawa naman sa ari ng kambing, may ibubuga kaya? Sani, ano bang lulutuin natin dito? Kasi parang nakakita ako ng ano, parang kakaiba to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, ito yung pinaka bat and balls. Ano yung bat and balls, Sani? So, ito yung bat. Kumbaga sa ano, ito yung pinaka. Yung labasan ng dumi. Pwede ba natin siyang tawaging ari ng kambing? Ari ng kambing. Ay, Oo. nako. So, ito yung pinaka balls naman niya. Ng kambing? Ang laki. Yes, oo. So, maliit lang siya. So, although ganyan lang siya kaliit, pero very effective. Para siyang aphrodisiac. Actually, nakaka-high blood to. Nakaka-high blood. Oo, pag hindi ka natirhan. Ang soup number 5 version ni Sunny, tinawag nilang sinigang na bat and balls ng kambing. Ang mga sahog kasi nito nahahambing sa paborito nating sinigang. Pakukuluan muna sa loob ng 20 minuto ang bat and balls ng kambing. Para mawala ang anggo o malansang amoy nito, lalagyan ito ng dahon ng laurel, pamintang buo at tanglad. Sa isang kawali, magigisa naman ng bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang luya at kamatis. So after the kamatis, lalagay na natin yung Lalagyan na pinakamit natin yung natin. pinakamit ng kambing. Yung ari at saka laman Oo, ari at ng saka kambing. Okay. Bukan nga So, natin lalagyan yan. ko na siya ng sabaw. Yun na. Alam mo, nag-iinit na ako ngayon pa lang, chef. Nag-iinit na ako ngayon pa Mainit lang. dahil yung kalan. At saka ano, yung amoy niya. Ang sarap nung amoy niya. Ay lang natin kumulo. Okay. Pagkakulo niya, pwede na yan. Agad. So now, isubukan naman natin yung pinaka... Balls. Oo. Sige, unahin muna natin yung shaft. So ito sa... So excited na siya. Parang nag-iinit na ako, chef! Parang laman loob na yung Oo, texture nito. parang laman loob. Pero wala siyang langsa. Wala siyang anggo. Ang sarap. Ayon sa Professor of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman na si Professor Nestor Castro, ang pagkain ng mga lutuing may sangkap na ari ng hayop, pati na ang paniniwala natin na aphrodisiac ang mga ito, may kinalaman sa konsepto ng power of belief at imitative magic. Ang mga ari ng mga hayop na kinakain ay pinapaniwala ang may aphrodisiac qualities. Sa amin sa anthropology, tinatawag namin itong imitative magic. Yung imitative magic, ito yung konsepto na ang isang bagay at ang kamukha nun ay merong apekto sa isa't isa. So kung kakainin mo yung ari halimbawa ng kambing o ng kabayo at alam natin yun ay mahaba,
o yun ay matigas, ganun din ang mangyayari sa ari mo. Okay, so ito na yung, chef, yung pinaka... Balls. Okay. Oh, yan. Yan ang pinaka-balls. Ito na yun. Yes, oh. Okay. Ito yung pinatikim sa atin kanina ni chef na lasang balot. Yes. Oh. So, tikman natin kung lasang balot pa rin siya, no? Ngayong sinigang na talaga siya. Ito siya. Nag-iba yung texture niya. Yes. Oh. Hindi na siya parang balot. More on parang na siyang lamang loob yung dating niya. Parang atay na lasa. Parang ganun na. Parang atay na yung lasa niya at saka texture niya. Sarap siya, di ba? Masarap yung laman niya. Ang sarap. Napakalambot. At saka, it's a different experience. Hindi siya yung typical na exotic siya kung exotic. Susunod, titikman ni Steven Bansil ang pan de dede. So, eto na nga mga kapuso, no? Titikman natin ang pan de dede. Typical bread na siya, pero what makes it very special, bagong luto kasi. So, gets ko na kung bakit nga naging pan de dede ito. Pero masarap nga ito pag may kape, may keso, kung ano na papalaman, jam, pwedeng-pwede to. And overall, okay naman siya. Ayon kay Professor Nestor Castro, sa usapin naman ng pagkakaroon ng nakaiintrigang pangalan ng isang pagkain, malaki raw ang posibilidad na dahil lang ito sa marketing strategy ng mga negosyante. Ito ang Pinoy style ng marketing strategy, yung pagiging catchy ng katawagan. Parang may shock value sa simula, ay ano kaya yun, gusto kong tikman, tapos malalaman mo na lang yung mga ingredients, ay hindi naman pala harmful at maaring maging masarap pa nga. Pagdating sa gimmick sa pagkain, hindi nauubusan ng mga Pinoy. Katunayan, may isang burger nga na nag-trending online dahil sa kakaiba nitong pangalan. Pero kung tutuusin, wala namang bagong sangkap na nagpa-espesyal sa burger na ito bukod sa sangkap nitong BILAT na B for bacon, I for itlog, L for lettuce, A and T for at tomato. Napakadaming daman. Kompletos, recados na talaga. Actually, pwede na ito pang breakfast kasi may itlog na, may gulay na, may tinapay ka pa. Tingnan mo naman, oh. Napakasarap itong binat burger na to. Sinasabi ko na sa'yo. Karaniwang gawa sa balat ng baboy ang chicharon. Oh, di ba? May yun na. pa-presentation. Oo, Di yes. mo akalain ari lang din to, no? Pero ngayong gabi, kakaibang chicharon ang titikman namin ng online content creator na si Steven Bansil. Sino mag-aakala na ang chicharong ito gawa pala sa ari ng baka? Ito muna. Wala ko sa'yo yung mahaba. Hindi sa'yo Ah, yung mahaba. Okay. Lagyan ng suka. Malambot pa rin siya. Malambot siya. Para pala siyang yung litid. No? Sarapan ako. Okay naman siya. Sarap na. Crunchy on the outside, chewy on the inside. Yung texture niya is very little yung dating talaga niya. Try naman natin ngayon Yung balls. Okay. Ayun sa'yo. May ano pa ako? May padagdag. Ano ba yun? O sige, game. Ito yung balls. Sabi kanina, pag boiled lang daw siya, it tastes like egg yolk. So now, Parang atay. Hindi atay. Atay ba? Yung balot. Yung yellow ng balot, Yes. no? yung outer lang niya yung Yung crunchy, oo. Inside is very Pero soft. yung mismong balls, Actually, parang egg yolk na. parang balot, no? Ako mas gusto ko yung balls. Ayan, inubos ko na naman. Bilisan mo kasi yung pagsubo. Ang lakas mo naman kumain ng, ari ng baka. Naubos agad. Kalahati pa lang ako. Isasubukan lang talaga. Ako mas gusto ko yung balls. Yung balls. Ikaw mas gusto mo yung ari. At least, di ba, pwede tayo mag-share?
Mga kapuso, medyo rated SPG man daw ang pangalan ng isang putahe, huwag naman daw agad tayong mae-eskandalo. Dahil ayon sa eksperto, ang bastos sa isang lengguwahe, maaaring iba naman ang kahulugan sa ibang wika. Unang-una, depende sa wikang ginagamit. Meron kasing mga ibang wika sa Pilipinas, tulad ng Ilocano. Halimbawa sa Ilocano, yung utong, ang kahulugan nun ay beans. Pero sa Tagalog, iba ang meaning. So para sa mga Ilocano, hindi naman yung bastos. Pero natutuwa yung mga nakakarinig ng mga katawagang ito. Pukpukis, mga ganyan. Ano? Pero again, hindi bastos yun sa kanilang wika. Noong araw-araw, ang salitang monay, bago maging katanggap-tanggap bilang katawagan sa tinapay, nauna nang inugnay sa maselang bahagi ng babae. Siguro dahil ito ay tabu. Ibig sabihin, bawal dahil kinoconsider nga na bastos. So, tina-transfer natin sa isang paraan na nakakatuwa para hindi naman talaga bastos na bastos. So, where do we draw the line? So, depende na sa sensitivities ng tao. Meron kasing mas konserbatibo kaysa sa iba. Ang harap nito? Gano'n ka pino dapat? Ayan, okay na po siya. Sana'y nabusog namin kayo ngayong gabi ng mga bagong kaalaman at putahing katakam-takam. Suka. Hanggang sa susunod nating salo-salo at kwentuhan, ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap.